Musta? Muling nagbabalik ang makulat nating bidang may tama, like at subscribe ka na rin para masubaybayan mo ang mats ng anime na ito. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Matapos matalo ni Mash ang leader ng Magia Lupus at makuha lahat ng coins ng Lang Dormitory ay mas naging malapit na sa pagiging Divine Visionaries maging ang friends niya. Ngunit dahil sa naging laban nito sa isa sa mga Innocent Zero na nagngangalang Cell War ay naging usap-usapan na nga sa akademya ang hindi pagkakaroon ng magic ng ating bidang binata. Samantala, wapake naman dito si Mash habang si Finn naman ay lubos ang pag-aalala dahil may nakakaalam na nga ng sekreto nitong si Mash at dapat daw magawan agad nila ng paraan at baka mapa-trouble pa itong si Mash sa may trouble na ngang dati sa pag-iisip. Kababanggit pa nga lang ni Finn ay isang estudyante naman agad ang lumapit sa kanila at tinanong kung totoo daw ba ang chismis na di marunong ng magic itong si Mash, na agad pinabulaanan naman ng todo effort sa pagtanggi nating bida at marunong daw siyang gumamit ng magic. Nako, wag mo na itanggi pa at trending ka sa buong akademya. Ika na nga ng pab-ibong estudyante habang si Finn naman ay hinayla na papalayo ang kaibigang nagmalasirang plaka na sa kakatanggi ng mga chismis. Ayaw naman paawat ng estudyante at kung papanigan daw ni Finn ang binata ay maaaring ma-expel din siya kung magkataon. Kaya umamin na nga raw ito at sabihin ang totoo. Ano na Finn, poprotektahan mo yang supot na yan, pang-ising-isi na nga ng kulot na salot. Kalaunan ay nagalit na nga itong si Finn ngunit lubos pinagtaka nang makita na niro-romansa na ni kulot ang sahig ng lingunin niya. At dito nagulat na nga sila nang makita ang pagdating sa eksena ni Lance na siya na ngang may gawa nito. At pinaliwanagan ang galit na manyak ng sahig na na-offend daw siya kaya sorry siya. Di rin nagpahuli sa eksena si Barrett na balot ng bondage kasama itong si Lemon na todo drama at grabe nga raw ang tinamong pinsala ng kanilang kaibigan na si Barrett, mga nabaling ribs, nakuping bungo, fracture sa lahat ng bias, at balikong 2 inches tutoy. Matapos ng mga kadramahan ay rekta na nga sila sa kanilang after-school party. Ukol sa pagkakapanalo nila laban sa Lang Dormitory, na lubos kinatuwa na nga nila bukod dito kay Finn na lubos ang pagkabahala at bakit daw nandirito ang mahilig sa Barbie na leader ng Magia Lupus kasama ang kanang kamay nito. Nakilaw na ay naglabas na nga ng isang deck ng baraha at tila ready makipag-party. Naiyak na nga lang si Finn ng bamanat itong si Racer na kung sino man ang magtangkang tumalo sa laro ng master niya ay aabutin sa kanya, hahaha. Grabe siya, huwag ka naman ganyan, ika na nga ni Lemon at inalok si Racer ng tea, na bigla na nga lang natamimi at otol-otol na nagpasalamat sa dalaga para sa tea. To the rescue na nga ang master nito at pagpasensyahan na nga raw nila si Racer at di raw ito sanay na makisalamuha sa mga babae. Muli na naman ngang nagulat si Finn nang makita na nandirito rin ang isa pa sa mga Magia Lupus na si Love Cute at nakikikain din, habang itong si Lemon ay ayon. Dumadamus na naman at dinidiskartihan ang bida nating binata. Lapit naman na nga itong si Finn kay Lance at tinanong kung ano raw ba nangyari dito noong nahiwalay sa kanila kamakailan. Kwento naman nga ni Lance na napalaban daw siya sa mga death row inmates ng basement na lubos kinabahala na nga ng duwag na si Finn. Napabuntong hininga na nga lang itong si Finn at party-party nga sila pero kanya-kanya naman ang trip ang bawat isa sa kanila. Uy Mash, ika na nga ni Razor sa ating bida. Bilang pasasalamat sa pag-imbita nga raw nito sa kanila ay bibigyan niya ito ng warning, na ang Innocent Zero ay target itong si Mash. Ayon pa kay Razor ay dito nga raw nakuha ni Lord Abel ang kapangyarihan nito, ang third line nito bagamat artificial lamang, na kung ikukumpara raw sa mga tunay na triple liner ay walang pan-apat. Kaya mag-ingat nga raw itong si Mash at siguradong babalikan daw siya ng mga ito, at sa kanila naman daw na mga Magia Lupus ay siguradong paparusahan sila ng mga ito. Dagdag pa nga ni Razor na nais lamang daw ni Lord Abel na magkaroon ng mundo na tahimik para sa mga taong tulad ng kanyang namayapang nanay. Kaya salamat nga raw dito kay Mash at pinigilan sila at mukhang malapit na sa katotohanan ang hadikain ng kanyang Lord Abel, ang isang mundong mapayapa para sa lahat. Abat umeksena na naman ang makulit na kulot at sinundan sila sa kanilang after party. At dito lubos kinagulat nang makita na kausap ni Mash ang pangalawa sa pinakamalakas ng Lang Dormitory na si Racer, at nagkabuhol-buhol na nga bulbol sa taranta nang makita ang leader ng Magia Lupus na si Abel sabay kumar-ipas ng takbo papalayo. Samantala, isang kwago naman ang bigla na lamang bumisag sa kanilang bintana at may dalang sulat para kay Mash, na lubos na nga nilang kinagulat ng kanilang mabasa.
Ayun na nga't pinatawag na itong si Mash sa Bureau of Magic at nakarating na dito ang balita na walang kaalaman sa magic itong bida nating bangag, at krimen nga raw ang pagtago ng katotohanan na hindi marunong sa anumang mahika itong si Mash. Isang malaking banta raw sa mundo ng mahika na ginawa pa ni Papa God ang tulad ni Mash na isinahaling tulad ni Kalbo sa isang insekto ng kanilang lipunan. Hanggang sa magulat na nga lang si Kalbo nang makita ang pagsingit ng isang divine visionary na pinakilalang si Rio Grants, na tila nagustuhan ang personalidad ng ating bida at kinontra ang paladesisyong Kalbo. Pero dinagdag nito na nabubuhay raw sila sa pamamalakad ng mga alituntunin kung saan sinusunod ng karamihan, na siyang nagpapanatili ng kaayusan sa sangkatauhan. O siya, hindi naman importante ang opinyon ng iba, basta't panigan ka lang ng karamihan, ika na nga ni Rio na kilaunay naglabas ng kandila, at sindihan nga raw ng binata nang hindi ito hinahawakan. Nabahala naman si Kalbo at kalokohan nga raw ito, dahil alam naman nilang di marunong sa magic itong si Mash, ngunit mas kinagulat nang makitang maglabas ng wand si Mash at ano raw ba silbi ng isang wand sa wala namang magic na tao. At napakalupit nga raw nitong si Sir Rio at talagang binudburan pa ng asin ang sitwasyon. Sa gulat nga ni Kalbo ay bigla na lamang kiniskis ni Mash ang dulo ng wand sa sahig, at gamit ang pambihira nitong bilis ay nagresulta na nga sa paglabas ng pambihirang apoy na siya na ngang nag-apoy sa kandila. Kailangan baka moong panigan muna ko ng karamihan, basic lamang yan sa kamao ko, banat na nga ni Mash sa mga tanga, na siya naman nagpangiti dito kay Rio at lodi daw itong si Mash. Sa kung saan ay bigla na nga lang nagulat si Mash ng isang pangmalakasang atake na gawa sa buhangin ang sa kanya ay dumamba, at biglang may nagsalita at nagsabing ba't parang nag-aastang okay na daw itong si Mash sa hindi pa naman neresolba ang lahat. Dito na nga nagulat din itong si Kalbo at bakit daw nandirito ang mga divine visionaries. Isa-isa na nga itong pinakilala mula kay Sir Rara Hailstone ang Ice Cane, Renatos Revol ang Immortal Cane, Caldo Gehenna, ang Flame Cane, Safina Brevaya, ang Knowledge Cane, Agito Tyrone, ang Dragon Cane, at ang huli, ang umatake kay Mash, na nagngangalang Orter Madel, ang Desert Cane. Ayon sa mga ito ay di nga raw sila sang-ayon sa pagtago ni Mash sa katotohanan na hindi ito marunong ng magic o kung tawagin nila ay black magic, na kailangan nga raw pagbayaran ni Mash ng kanyang kamatayan. Habang itong si Mash naman ay edi wow lamang nasabi. Di yan katanggap-tanggap, ika na nga ni Kalbo na tila sinaniba ng kung ano at nagpakilalang sila daw ang Innocent Zero, at sinabing si Mash raw ay kanilang pagmamay-ari, kaya huwag nilang pakialaman. Nabahala na nga ang mga divine visionaries habang itong si Mash naman ay kinontra ito at di nga raw siya pagmamay-ari ng kung sino man. Pahabol na nga ang Innocent Zero at sinabing bilang patunay na sila ay seryoso, ay nilagyan nila ng Magi Parasite itong si Kalbo. Gulat na nga sila sabay nagpaliwanag si narrator na ang Magi Parasite raw ay isang delikadong magical creature na sumisipsip ng mana, at karaniwang ginagawang host ang mga tao, at sino mang basta na lamang magtatanggal nito sa kasalukuyang host nito ay siya nang ang ginagawa nitong bagong host. Dagdag pa nga ng Innocent Zero na magsilbi nga raw itong babala sa lahat, na sila lamang ang namamalakad at nagmamay-ari ng mundong ito. Singit naman nga si Rio at tila ibig daw iparating ng Innocent Zero ang gyera laban sa Bureau of Magic, na matagal nang may sigalot sa isa't isa. O siya, ako na magtatanggal ng Magi Parasite kay Kalbo, ika na nga ni Rio sa mga ito, na agad namang pinigilan nitong kulot at lubhang delikado raw ang Magi Parasite lalo na sa mga malalakas na magic users. Nakipagdiskosyan pa nga ito sa kulot at wala naman daw ibang makakagawa nito bukod sa kanya na pinakamalakas at pinakapogi sa lahat, hanggang sa nagulat na nga lang sila nang biglang hatakin ni Mash ang parasite sa likod ni Kalbo na tila wala lang. At siyang tunay nga ay bigla na nitong pinasok ang bunganga ni Mash na lubos kinagalit na nga nila at ang bobo raw nito't di nakikinig sa warning ng narrator. Ano pa nga ba at pasiklab na naman ang bida natin nang bigla na lamang isanuka ang parasite malalobo lamang na ginawang balon animal, na lubos kinagulat na nga nila at nagkorting aso, ha. Habang itong si Mash ay poker face lamang at sinabing parang tangkay lang naman daw ng cherry ang kalaban na tinali niya sa kanyang bibig, na lubos kinabulantang na nga ni kulot at paano raw ito nagawa ng ating bida. Sabay dinasalan na nga ang Kalbo at baka patay na raw. At ngayong napatay niya na raw ang parasite ay solve na ang problem nila yehe. Sarap mo pambihira ka talaga Lodi, ika na nga lang ni Rio sa kanya, habang itong si Orter naman ay di talaga matunawan,
at wala raw nagsabi na okay na ang isyu ng binata. Ang batas ay batas, kaya huwag kang bomozas dahil isa kang lack magic, banat na nga nito kay Mash. Ayoko, ribat naman ni Mash na ibinaon ang kanyang paa sa sahig at di nga raw siya sasama sa mga ito. Hype ano ka bata, di ka masasalba ng tantrums mo kahit ano pa gawin mo, pagkabwisit na nga ni Orter sa may sayad nating bida, sabay teleport sa tabi ni Mash at tinutukan ng kanyang ding-ding-dong. Agad pinigilan naman ito ni Ryu at di nga raw siya sang-ayon dito, hanggang sa magdiskusyon na nga ang dalawa. Sa kung saan ay bigla na nga lang umeksena ang isang dambuhalang espada, na agad namang nakilala ni Mash, at dito ipinakita ang pagdating nila Rain Ames kasama ang headmaster na si Mr. Wahlberg, na lubos kinagulat na nga ng lahat. Pag-ulat na rin mga lods ng like at subscribe ko dyan, pa-New Year nyo na sa akin baka naman, hihihi, salamat. Agad nagpaliwanag na nga itong si Mr. Wahlberg sa sitwasyon ni Mash at nakiusap sa mga Divine Visionaries na ipagpaliban na lamang ang sentensya ng ating bida. Ayon dito ay ito nga raw ang unang pagkakataon na nagpadala ng mensahero ang Innocent Zero, kaya malaking bagay daw ang papel nitong si Mash para mabigyan sila ng lead sa mga kalaban. Nagtaka naman itong si Mash at tila importante raw pala itong si Mr. Wahlberg, kaya napa-explain naman itong si Ryu at sinabing isang buhay na alamat ang kanyang kaharap, isang dating Divine Visionary na namumutangging nakatapat sa Innocent Zero noong kabataan nito, at ang natatanging magic user na nirerespeto niya. Abat ayaw peren talaga paawat nitong bida-bidang si Orter at sinabing naiintindihan niya raw ang pinanggagalingan ni Mr. Wahlberg ngunit iginiit peren na hindi siya sang-ayon sa nais nito. At kaya nga raw may mga batas at alituntunin para sundin, nang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Nagulat na nga lang sila, maging si Orter nang makitang magbaw ang mismong headmaster at patuloy na nakiusap sa kanila. Oo bobo nga raw itong si Mash, tanga-tanga pa minsan, kinyo lang sa aruga at gatas noong bata pa pero may kakaiba nga raw itong abilidad na kayang antigin bawat puso ng tao. At lubos niyang pinaniniwalaan na ang mga kagaya ni Mash ang makakapagpapabago sa kung paano nila tignan ang mundo. Dagdag pa nito na noon pa man iba na ang turing nila sa mga lack magic, na parang araw kay Mr. Wahlberg ay di makatarungan. Dala na rin ang kanilang nakaraan ngunit di raw nangangahulugan na ito ang tama, pero syempre ang mali ay mali pa rin, ika na nga ni Mr. Wahlberg. Ayaw talaga paawat nitong si Orter kaya maging si Rain ay lumuhad na rin at nakiusap, na lubos kinagulat na nga ng lahat. Kanya-kanya na nga silang swestyon sa sitwasyon hanggang sa sumingit na si Kalbo sa usapan nila, na tila nagbago bigla ang tingin kay Mash matapos siya nitong iligtas kanina, at siya na nga ring nakiusap sa kanila na huwag nang parusahan pa itong bida natin, kahit parusahan na lamang siya at makompromiso pa ang mismong posisyon niya sa Bureau of Magic. Wala naman na nagawa itong si Orter at naghatag na lamang ng kondisyones niya ukol sa pakiusap nila, at sinabing lahat ng galaw ni Mash ay kanilang supervise, at kailangang patunayan daw nitong bida natin ang lakas nito para malabanan ng Innocent Zero, sa pamamagitan ng pagiging Divine Visionary Candidate ng taong ito. At sa pagkakataong di niya ito magawa, ay wala nang usap-usap at ipapalbisi na ito kay Papa God. Oo naman nga itong si Mash sabay nang gigigil na sinuntok ang sahig at sisiguraduhin niya raw na ang grupo ng Innocent Zero ang ipapadala niya kay Papa God gamit lamang ang kanyang kamao. Pakabalik sa dorm ay agad naman itong kenwento ni Mash sa kanyang mga kaibigan, na lubos nang ang kinagulat ng mga ito at isang delikadong organisasyon ang makakaharap nitong tropa nila, habang itong si Lance naman ay di pa rin makapaniwala na natalo siya ng bida natin ng walang magic. Kalaunan ay nagkayayaan na nga ang magkakaibigan na lumabas sa pangunguna ni Barrett, na todo armor dumating sa kanilang tagpuan, na lubos kinagulat na nga nitong si Finn, sumunod naman itong si Mash, na may dala pang ab wheels at di niya raw kasi alam isusuot since first gala niya ito kasama ang mga kaibigan. Nabahala na nga itong si Finn at paano raw niya naging kaibigan ang mga abnoy na ito, napangiti na nga ito nang dumating si Lance at sa wakas may maayos peron sa kanilang magtotropa. Ngunit napamura na lamang nang ipakita ni Lance ang t-shirt nitong may picture ng kapatid nitong kumikindat pa nga, sa Smeriasep at lahat nga raw may mga tama, hahaha. Anyway natuloy pera naman ang lakad nila hanggang sayayain na nga sila ni Barrett sa isang sikat na laro ng lugar na iyon, kung saan kailangan mong pahatsingin ang coal ang sipunin at ang pinatigas na sipon nito ang nagsisilbing dart sa laro. Try naman agad si Mash ngunit imbes na sa target tumama ay sa noo na nga nitong si Barrett tumesak at bumagsak ang dart, sabay sorry ni Mash kay Barrett.
Well, first time naman daw ng bida kaya okay lang, ngunit nang si Barrett na ang sumubok ay gumanti na nga ito kay Mash ng pang-ising-isi, kaya ayon, nag-away na nga ang dalawang isip bata. Matapos nito ay nagyaya na nga itong si Lance at bibili nga raw siya ng bagong wand, at bali-balita raw na mapapaaga ang Divine Visionary Candidate Exam sa taong ito dahil na rin sa paglutang ng Innocent Zero. Okay na rin daw dahil pabor ito sa kanilang dorm dahil marami-rami na silang naipong coins, at kung nagkataon ay puproblemahin na lamang nila ang final screening ng exam, at kahit di nga raw nakakagamit ng magic itong si Mash, ay asahan itong di niya ito pagbibigyan sa laban kung nagkataon. Kalaunan ay narating na nga nila ang shop na bilihan ng mga wand, na lubos kinamangha nitong dalawang isip bata. Una na ngang sumalang itong si Finn at mukhang kailangan niya na rin daw magpalit ng wand, at dito isang wand ang sa kanya ay lumapit, na ayon dito ay depende sa magical power mo ang masusummon mo na wand. Pa-explain na nga si Tanda na tila extension ng katawan ng mga magic user ang mga wands, na mas nagpapalakas pa sa mga ito basta't swak ang nakuha mong wand. Lubos na gulat na nga sila nang sumunod itong si Lance dahil isang pangmalakasang wand ang napunta rito na maging sa mga double liner ay bibihira. Hanggang sa matuon na nga atensyon ni Tanda sa ating bida, at kung di raw ba ito magta-try, na kinabahala na nga nila Finn at wala nga itong magic para maka-attract ng wand. Abat di naman nagpahuli si Mash at sumubok rin, at dito napansin at pinagtaka kung ano raw ba yung wand na nasa baba ng sahig. Kwento naman ni Tanda na matagal na raw itong nasa shop, ngunit walang makakuha dahil sa taglay nitong bigat. Ayon sa alamat ay may elf water spring itong tinatakpan na siyang bumubuo sa mga espesyal na wand. Pero syempre hanggang haka-haka lamang ito since walang anumang magic o muscle ang nakapagbuhat nito sa pwesto nito sa nakaraang milenyo. Nabahala na nga sila Barrett at pinapatahimik ang matanda, ngunit huli na ang lahat at kaibigan nilang may tama ay agad lumapit na sa nasabing pinakamabigat na wala man lang nakakabuhat. At ano pa nga ba at binasek lamang ni Mash na tila tingting lang sa sahig na inalis, at siyang tunay nga ay isang bukalang sumirit mula sa sahig pakaalis niya ng nasabing wand. Di na nga may pinta mukha ni Tanda sa gulat at tanging nasabi na lamang ay sa kanya na raw ang wand sabay nagpasalamat, na kinayehe-yehe naman ng ating bida. Dumating na nga rin sa eksena itong sila Lemon at Tom at doon maghapong gumala na nga ang magkakaibigan. Matapos ang gala ay ipinabatid naman ni Mash ang tuwa niya bagamat di halata sa mukha nito. At never niya nga raw na-experience pag gumala dati, kaya iminungkahi na ulitin nila ito sa susunod na pagkakataon, na malugod namang sinang-ayunan ng kanyang mga kaibigan. Makalipas ang ilang araw, ay balik preparasyon na nga sila Mash para sa selection exam, ngunit bago nga raw iyon ay kailangan niya muna umuwi, at nagpaalam na nga sa isa sa mga Divine Visionary na si Rain. Samantala, somewhere sa kung saan ay ipinakita naman itong si Orter na may kausap na isang taga-Orca dorm. At tumatanda na nga raw ang Headmaster Wahlberg kaya wala na sa hulog ang mga desisyon. Na dapat sana raw ay responsable sa mga problema na dapat tinatapos na agad. At dito na nga iminungkahi sa kausap na siguraduhin daw na hindi makakapag-participate si Mash sa darating na Divine Visionary Candidate Exam. Pinakilala na nga ang kausap nito na si Margaret McAaron ng Orca Dorm, na tila komokontra pa at di nga raw siya nagpapadikta sa iba. Ngunit nabago ang nota ng usapan nang sabihin ni Orter na natalo nito si Lord Abel nang di gumagamit ng magic. Dagdag pa nga ni Orter na huwag na nito alalahanin pa ang magiging resulta at siya na bahala sa paglinis ng lahat, basta't siguraduhin nito na pakwapak ang mission nito, sabay napatayo na nga ang baklang kalbo, rekta sa piano nito, at tumugtog ng kung ano-ano. Balik sa bahay nila Mash ay napaluhod na nga sa tuwa ang tatay Regro niya nang siya ay makita. Sabay pinakita ang kanyang tropa pips na sa kanya ay sumama. Maging si Brad na sponsor niya ay nakikumusta rin sa kanya, habang itong si Tatay Kalbo niya naman ay di may tago ang saya at may mga kaibigan na raw ang anak niya, dahil di niya raw inakala na darating ang araw na sa kabila ng naging pasikretong buhay nila ni Mash ay magkakaroon pa ito ng mga kaibigan. Puro kalokohan na naman nga ang tropa niya, na sinimulan nitong si Lemon na nagpakilalang future wife raw ni Mash. Eto namang si Barrett karibal daw ni Mash sa lakas, abat di rin nagpahuli si Lance at may pa-merch na nga sa kapatid niya. Yan si Finn wag na, wala naman talaga yan ambag, at ayon, nang ulit na ang buong magkakaibigan sa bahay nila Mash, di pa nga natapos pagmomoment ni Tatay Regro at lubos daw ang kasiyahan niya na makitang may mga kaibigan ang kanyang anak,
At sana nga raw magtagal at forever na. Samantala, sa kagubatan ay pinakita naman sila Margaret at di nga raw niya papalampasin ang Black Magic na basta na lamang tumalo kay Abel, ngunit sa gulat ng bakla ay bigla na lamang sila inula ng sandamakmak na espada, na kagagawa na nga ni Rain, at mukhang binabantayan ang kaligtasan ng ating bida. Since nandito ka na ay palike at subscribe na rin Lods bilang suporta, salamat. Pa-flashback na nga si narrator at sinabing may pa-tournament dati para sa mga 13 hanggang 15 taong gulang na Magic users sa Middle School Division, at isang panot ang nang ibabaw sa lahat ng kalahok. Isang 9 years old na bata na nagngangalang Margaret McAaron. Naku naman, pati ba naman ang Sword K na si Rain ay makakalaban ko na ngayon, grabe naman kayo magpasaya sa akin, ika na nga ni Margaret sa kaharap na Divine Visionary. Kalaunan ay naglabas na nga ito ng isang piano at tumugtog, habang si Rain naman ay naka-poker face lamang na pinapanood ang mangtangang kalaban. Matapos tumugtog ay nakatulala na nga lang sa langit itong si Margaret na lubos pinagtaka na nga ni Rain at ano raw ba ganap ng kaharap. Sabay dada na di raw lahat ng malalakas ay nais maging Divine Visionary na simpleng titulo lang naman. Di tulad sa kanya na talagang lakas ang hanap, at hindi katang-isip na posisyon ng mga sip-sip. Kaya sa tingin mo sino sa atin ang mas malakas, banat na nga ni Margaret sa Divine Visionary na si Rain, hanggang sa kalaunan ay nagbanate na nga ang dalawa. Samantala, balik sa bahay naman nila Mash kung saan naglalaro ng board game ang magtotropa mala Monopoly, na ayon dito kay Lance ay medyo nakakatakot dahil maaaring mapredict ang kanilang future. Nang tumira si Lemon ay natapat na nga ito sa isang box kung saan makukulong ito sa selda ng 320 turns sa salang pagiging stalker. Ito namang si Barrett ay natapat sa box kung saan consequence ay mawawalan siya ng 5 million dahil marupok sa mga chicks. Si Lance naman ay napatilapon ng mabasa na bigla na lamang daw uuwi ang kanyang lablab na kapatid na may kasama ng jowa, at ang consequence ay balik start. Ito naman wala, ano ba naman consequence mo dito sa wala naman talaga ito ganap, at nang si Mash na nga ay sinabing na diskubre raw na wala siyang magic kaya siya ay pinatay, ayon game over. Tawa-tawa na nga si Barrett at game over na raw ang ating bida, ngunit sa loob-loob nila ay lubos na pagkabwisit at sakit, dahil napakalupit daw ng board game na ito. Habang itong si Finn naman ay napapamuni-muni sa sinabi ni Tatay Regro na lubos ang katuwaan na nakilala sila na mga kaibigan ni Mash. Samantala, mabalik kila Rain at Margaret ay nagkakainitan na nga ang labanan ng dalawa, kung saan kaliwat kanang nota at espada na nga ang nagkakarambola mula sa isa't isa. Hanggang sa medyo naungusan na nga ni Margaret itong si Rain nang mapalibutan nito ng sandamakmak na nota ang Divine Visionary sabay pa-warning na kung siyang araw itong si Rain ay mag-iingat ito na gumamit ng spell simula ngayon, dahil oras na gumalaw man lang ito ay sasabog lahat ng nota na kanyang kaharap. Kung ano-ano na nga ang dada ni Margaret at kesyo di raw tulad ng mga katulad ni Rain na pagka-boring-boring na mga tao ay naghahanap siya ng sigla at saya sa bawat bagay, dahil mas masahol pa raw sa kamatayan ang boredom sa buhay. At di nga raw niya nakikita na mapupunan ito ng ipal na si Rain, kaya huwag na nga raw makisawsaw pa itong Divine Visionary at lubayan siya, dahil pupuntahan niya pa si Mash Burndead, banat na nga sa kanya ni Margaret. Pabulong-bulong na nga si Rain at sinabing may tama sa utak itong si Mash, at sa lakas nga raw ng amats nito ay sinabi sa kanya na magiging Divine Visionary ito kahit walang magic, at babaguhin ito ang paniniwala ng mundo. Bigla nang nagulat si Margaret nang makita na biglang maglabas ng pambihirang aura itong si Rain, at pinagtaka ang biglaang pagbabago ng mode ng kaharap ng Divine Visionary. Habang sa akademya naman ay kausap ni Kulot si Headmaster Wahlberg, at pinag-aalala ang kalagayan ni Rain na anobangan nga itong si Margaret. Patawa-tawa nga lang ang headmaster at sinabing mukha man daw suplado itong si Rain ay talagang napaka-caring daw sa iba. Teka maiba tayo Kulot. Ano alam mo sa mga marks ng magic users? Tanong na nga ng headmaster dito. Well, nakadepende po sa taglay mong magic power ang dami ng iyong marka, patanong na sagot na nga ni Kulot sa headmaster. Tama naman daw itong si Kulot at sinabing marami-rami silang estudyanteng double liners, at mangilan-ngilan lamang ang triple liners. Kung ang 2 lines nga raw ay tila pagkilala sa'yo ng magic na ikaw ay may talent, edi yung mga triple liners ay halos pinili mismo ng Diyos. At ang pinakabata nga raw na naka-acquire ng triple line ay si Rain Ames. Boom panes, pasabog si kuya mo di tulad ng kapatid na si Finn, hahaha.
Sisiguraduhin nga raw niya na maaabot ni Mash ang mga nais nito banat na nga nito sa kalabang bangag. Samantala, nag-alala naman ang friends ni Mash at umalis na nga ang bida natin sa kanilang game, at mukhang apektado raw ang binata sa paulit-ulit na pag-game over sa laro nila. Takbo na nga sa malayo si Mash hanggang sa dito ipinakita na nais lang naman pala nito kumain ng dambuhalang cream puff na kanina niya pa gusto kaso napalaban sa board game, at dito na nga niya di sinasadyang nakita ang labanan nila Rain at Margaret. Tila na-excite naman na nga itong si Margaret dahil di niya inakalang triple liner itong si Rain. Ngunit ano raw magagawa ng triple line ito kung napapalibutan ito ng mga note niya na sesabog kung sakaling mag-cast ito ng spell. Si Orter nagutos sa'yo na gawin ito tanong na nga ni Rain sa nagulat na bakla, at di raw niya nakikitaan ng interes na gagawin ito ni Margaret nang siya lamang. Ngunit agad pinabulaanan naman ng kalaban at wala raw siya alam sa sinasabi ng Divine Visionary. Lubos ibinida na nga ni Rain itong si Mash, at di nga raw tulad ng iba na mga black magic, na basta na lamang magtatago at malulugmok sa kung saan dahil sa estado nila na walang lugar sa mundo ng magic, ay ibahin nga raw nila si Mash na mukha man may tama, ay buong tapang na nilalabanan ang kanyang tadhana. Mga bagay na di mo maiintindihan dahil tanga ka, banat na nga ni Rain sa kalaban. Ay grabe siya, ano ngayon pake ko, ribat naman nga ni Margaret sa kanya. Para mapuwersa na gumamit ng spell itong si Rain ay binanata na nga nito ng pangmalakasang spell ang Divine Visionary kasama ang kanyang mga alip-ores, sabay singit ng eksena nila kulot na muling tinanong ang headmaster kung ano raw ba espesyal sa mga triple liners. Well, bukod sa mas malakas ang mga ito sa double liners, ay kaya nilang palabasan ang true form ng kanilang mga wand, o sa madaling salita ay maladyos na kapangyarihang nagmumula sa kanilang wand, ika na nga ng Grandmaster. At dito pinakita na nga ang lubos pagkagulat ni Margaret nang basic lamang ni Rain ang kanyang pangmalakasang spell, sabay binanggit ng Divine Visionary na Summon Ares, di na nga may pinta ang mukha ni Margaret nang masaksihan ang pagbabago ng wand ni Rain, pati ang lakas na taglay nito. Agad napakas na nga ito ng shield para maharangan ang atake ni Rain, ngunit wa-epek sa lakas nitong Divine Visionary. Nagpasalamat na nga itong si Mash na nasaksihan ang lahat. Ngunit sundere mode parent si Kuya Rain mo at sinabing wala raw itong dapat ipasalamat dahil nakikipaglaro lang naman daw siya sa isang rabbit sa gubat, sabay iniba ang usapan at malapit na nga raw ang selection exam. Isang pangmalakasang pagsubok nga raw ang pagdadaanan ni Mash na kailanman di pa natahak ng sinuman, kaya ipanalo nga raw ng binata at bigyan kahulugan ang kanyang ipinaglalaban. Okay, simpleng sagot nga lang ni Mash. Samantala, kakas mode naman nga si Margaret kasama ang kanyang mga alip-ores, at pang-ising-isi na nga at yun daw pala ang lakas ng isang triple liner, pero may isasagot sana raw siya dito ngunit next time na lang at prioridad niya raw ang kaligtasan ng kanyang mga alip-ores. Ayun na nga at papalapit na ang selection exam, at di na nga halos makatulog ang lahat sa papalapit na exam. Pati si Finn na naiyak na nga lang at aminadong walang maiaambag. Moment na naman nga si Tatay Regro at nakwento raw sa kanya ng mga kaibigan ni Mash na alam na ng akademya ang tungkol sa pagiging black magic ni Mash at ang parusa na kaakibat nito kung nagkataon. Sabay nagsorry sa binata at kasalanan niya raw lahat ng ito. Masaya ako dahil sa iyo Paps, napunta sa eskwelahan at nabiyayaan pa ng mababait na kaibigan. Tas bonus pa yung cream puffs na nakakain ko na lagi kaya huwag mo sisihin sarili mo Paps sabay nagpasalamat sa kanyang tatay sa lahat. Eksena na nga si narrator at sinabi na nahahati sa 3 yugto ang seleksyon ng Divine Visionary. Una ay ang pagkolekta ng coins, pangalawa ay ang candidate exam, pangatlo ang Divine Visionary Elect Final Exam. 5 pataas na gold coins ang kailangan para makatawid sa pangalawang yugto, ngunit dahil sa napaaga ang exam sa kadahilan ng umeksena na ang Innocent Zero, ay ibinaba ang requirement sa 3 gold coins na lamang. Isa-isa na ngang ipinakita ang mga kalahok na sasabak sa selection exam, na kinabahala na nga ng headmaster dahil maging si Margaret raw ay papasok na rin sa exam, at mukhang mahirap-hirap daw ang pagdadaanan ng ating bida. Ayaw din talaga paawat nitong si Orter at anabangan na naman si Mash sa pagpasok sa arena, at kung ano-ano na naman nga ang kuda tungkol sa existence ni Mash na di karapat-dapat sa mundo, at hanggat nandirito raw siya ay di kailanman lulusot ang paganap ni Mash at ng iba pa. Abat di rin nagpasindak si Mash at nag-flex ng muscles niya sa harap ng kontrabida, panoorin nyo na lang po yung full episode 3 nang makilala nyo pangalan ng muscles niya, hahaha.
Huwag mo ko sinisindak boy, gusto mo unahin pa kita, plus may partida pa, banat na nga ni Mash dito sabay pumasok na sa arena. Kanya-kanya nang ang opinyon ang mga estudyante nang makita si Mash at ano raw ginagawa ng isang lock magic sa patimpalak na ito. At sabay-sabay na ngang sumigaw at pinapauwi ang ating bida. Pinag-alala na nga ito nila Finn at di raw nila ma-imagine ang pressure na nadarama ng kanilang kaibigan kaya agad nilapitan ito. Na poker face na naman at nais na raw umuwi, hahaha. Anyway, rekta explain na nga si ate announcer sa 12 kalahok ng iba't ibang dorm na naghanda sila ng isang pangmalakasang dead or alive survival exam sa mga ito, na tinawag nilang The Dervants Hunt. Kung saan kailangan lang nilang hanapin ang susi para malampasan ang yugto na ito, ngunit nasa apdo nga raw ng isang troll goosefish na kailangan nilang gamitan ng magic para makuha. At di pa raw doon natatapos, dahil 3 Dervants ang maghuhunt sa kanila sa tanan ng exam na ito, na kinagulantang na nga ng extra na si Finn, gulantangin nyo na rin lods like at subscribe ko, baka naman, hihihi. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K twice a month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.